Dito po tayo mga kabradsis sa number 2. Dahil two forms of anger talaga ito. Number 2 mga kabradsis, itong righteous anger. Kailangan malaman natin na kailangan pag magalit pa po tayo, itong klaseng galit ang atin pong gagamitin. Dahil hindi po ito kasalanan. No? Ano ba itong righteous anger mga kabradsis? No? Yung bang nagalit ka sa mga taong gumagawa ng masama. Yun, pag magalit ka sa mga taong gumagawa ng masama, yung sadya mo or purpose mo dyan, para ma-aware yung tao na yan na masama yung ginagawa niya, that is a righteous anger mga kabradsis. No? Atin pong babasahin mga kabradsis dito po sa Acts chapter 13 verse 8. Dito, saan mo sa Acts, saan mo na? 13 verse 8, yung sabi dito, ngunit sinalansang sila ng salamangkerong si Elimas. Ito ang kaniyang pangalan sa wikang Griego upang huwag sumampalataya ang gobernador. So ito si Elimas mga kabradsis ay isang salamangkerong Elimas. No? Ito talaga si Elimas ay nagiging distraction, disturbo ni na Apostol Pablo at si Silas o si Bernabe mga kabradsis. Dahil ang isang gobernador po yung sumampalataya sa mga salita na sinishare or binabahagi nila ni Apostol Pablo, ito namang disturbo na ito na isang salamangkero ay talagang sinalangsang nila si Apostol Pablo, itong si Elimas mga brother and sisters, upang itong gobernador ay hindi sumampalataya. Sa versikulo 9, napuspos ng Espiritu Santo si Saulo na tinatawag ding Pablo. Tinitigan niya si Elimas at sinabi ang ganito, ikaw anak ka ng Diablo, kaaway ng lahat ng mabuti, tigib ka ng pangdaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? No? Ang sabi dito, talagang puspos talaga ng Espiritu Santo si Apostol Pablo. Tinitigan siya ni Apostol Pablo. Tapos talagang mayroong sound of anger si Pablo, talagang naggalit talaga si Pablo at pinagsabihan, ikaw, anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Anak ka ng Diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti. Tapos, tigib ka ng pangdaraya at kasamaan. Bakit ba lagi mong pinipilit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Talagang pinipilit talaga. Yun talaga, nakikita natin na nagagalit itong si Pablo dahil sa masasamang ginagawa ni Elimas mga brother and sisters. Kaya itong galit na Apostol Pablo, ito po yung tinatawag righteous anger. Tapos sa versikulo 11, ngayon parurusahan ka niya, mabubulag ka ng matagal. Pag naramdaman ni Elimas na waring tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya ay nag-apuhap ng aakay sa kanya. Yun ang nangyari ni Elimas dahil sa masama niyang ginagawa na talagang dinidistract, dinidisturbo, talagang dinidiscourage niyang isang gobernador na huwag maniwala, huwag sumampalataya sa mga ibinahagi na sa dalawang alagad ni Kristo Jesus, si Pablo at saka si Bernabe. Ayun ang nangyari ni Elimas. No? Ito po si Pablo talaga, nagalit po talaga. Mayroong sound of anger po na atin pong maunawaan po dito mga kabradsis. Yun ang klaseng galit, hindi yun masama. No, pag magalit ka talagang para ma-aware yung mga masasamang tao gumagawa ng kasamaan, kaya mayroong tinatawag na pagkagalit or righteous anger mga kabradsis. At yung righteous anger mga kabradsis, yung nagalit ka sa mga suwail, no? Yung mga nagalit ka sa mga no good manners and right conduct. Yung nagagalit ka sa mga taong suwail, yung mga taong talagang napaka barumbado, no? O hindi na yun talagang mabuti yung klaseng galit. Yun ay tinatawag righteous na klaseng galit, righteous anger, para itong mga barumbadong tao, mga taong mga suwail, ay para sila po'y magising. No? Ang sabi po dito mga kabradsis, sa Titus Kapitulo 1, versikulo 13 po mga kabradsis, ang sabi po dito, therefore, rebuke them sharply, that they may be sound in the faith,
ito pong portion na itong binasa ko mga kabradsis, no? Na inutusan talaga si Titus, si Tito, kay Apostol Pablo na kailangang i-rebuke nimo na talagang sharp. Ibig sabihin, matalas na klaseng pag-rebuke, no? I-rebuke mo sila na napakatalas na rebuke. At para sila ay magiging magmabuti sa kanilang sumampalataya, no? That they may be sound in the faith, para sila ay magiging mabuti sa kanilang pananampalataya. Talagang i-rebuke sila. Yung mga gumagawa ng mga kabalastugan, i-rebuke talaga na very sharply, o very sharp talaga. I-rebuke sila sharply or very sharp, yung napakatalas na pag-rebuke. Yung ibig sabihin talaga, kailangan i-rebuke sila sa matalas na paraan. Ibig sabihin, napaka-sharp yung mga binanggit mo para ma-rebuke yung tao at sila ay magiging mabuti sa kanilang pananampalataya. Magiging maayos ang kanilang pananampalataya, mga kabradges, no? Maging mabuti, no? Kaya kailangan talaga na mayroon talagang tinatawag na pagkagalit. Ang righteous anger, mga kabradges, yung naggalit ka sa mga taong walang yung mga suwail, yung mga barumbado, yung barumbadong tao, no? Pag hindi po tayo maggalit sa mga taong mga suwail, mga taong barumbado, mga taong mga gumagawa ng mga masama, tila hindi sila talaga ma-aware, mga kabradges. Hindi talaga sila magising. So kailangan talaga na i-rebuke, kailangan talagang pagagalitan, mga kabradses, no? Tingnan natin si Apostol Pablo, mga kabradses, paano niya pinagalitan itong isang apostol. Ito po sa Galacia, mga kabradses, ay aking pong babasahin sa Galacia Kapitulo 2, 11 hanggang 14, mga kabradses. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa. O, tingnan mo, mga kabradses, ito po'y time na pinagalitan ni Apostol Pablo, ito pong si Pedro. Pinagalitan ni Apostol Pablo si Pedro, hayagan daw sinabi ni Apostol Pablo ng kanyang mali ang kanyang ginagawa. No? Versikulo 12, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaki pinaparoon ni Santiago, siya ay sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya ay lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. Yun ang nangyari, mga kabradsis. Na sa versikulo 12, noong hindi pa dumarating itong mga Hudyo, yung mga taong pinapaparoon ni Santiago, dahil nalaman na itong mga pangkat ng Hudyo ay pinapunta ni Santiago doon po sa Antioquia, na kung saan nandoon din si Pedro, mga kabradsis, ay nang hindi pa dumating, siya po'y nakikisalo sa mga hintil. Siya po'y nakikisalo, kumakain yata, no? Tapos, nang dumating na ang pangkat ng mga Hudyo, yung mga may circumcision, yung taga-Israel, nang dumating na, ay ang nangyari talaga, mga kabradses, si Pedro po'y lumayo. Siya po'y lumayo po galing sa pangkat ng mga hintil. Tapos lumayo siya dahil parating na ang mga Hudyo, parating na ang mga yung kalahi niya ng mga Israel, taga-Israel. Siya po'y lumayo. Iniwan niya yung mga pangkat ng mga hintil. Kumbaga, para siya po'y nagkukunwari, no? Hindi masama yun, napakasama yung tingnan. At pag makita mo ng klaseng taong yan, ay mapagkunwari, lumayo ka agad nang parating na ang mga pangkat ng mga Hudyo. Tapos sa versikulo 13, at gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo. So, yung mga Hudyong na dumating ay talagang gumaya, no? Paano din, lumayo din. Ayaw talagang makipag-meet sa mga hintil. Ayaw talaga nila na makipaghalo sa mga hintil. Kaya lumayo. Doon po sila pumunta kay Pedro, na palayo-layo talaga itong si Pedro. Tapos, pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Ito din si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari, mga kabradsis, no? Talagang natangay ito si Bernabe. Ito si Bernabe talagang, ito yung first na kasama talaga niya, ni Apostol Pablo, Bernabe. Sila talaga ang inatasang magpunta sa yung mga hintil na mga lugar. Tapos, ito po, sila magkasama. Tapos, si Pablo. Tapos, itong si Bernabe ay napati din. Si Bernabe ay natangay sa kanilang pagkukunwari. Sa 14, mga kabradsis, nang makita kung hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita,
sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Talagang pinagalitan si Pedro ni Apostol Pablo, mga kabratsis. Talagang hayagan talaga, sa harap ng lahat ng mga tao ay talagang sinabihan niya si Pedro, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil at hindi bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamumuhay na gaya ng mga Hudyo? Yun ang sabi ni Apostol Pablo doon po kay Pedro, mga kabransis. Talagang pinagalitan talaga, no? Sinirmonan talaga itong si Pedro, mga kabransis, ni Apostol Pablo, no? Kaya dito natin nakikita talaga na ito talagang pagkagalit ay kailangan talaga. Bakit nasabi talaga ni Apostol Pedro, Pablo, mga kabransis, na hindi sila namuhay ayon sa diwa ng mabuting balita ni Kristo? Sila po nagiging sila? Dito, nang nakita kong hindi namumuhay ayon sa tunay na diwa sa mabuting balita, o talaga, bakit hindi nasabi ni Apostol Pablo na hindi sila namuhay sa tunay na diwa sa mabuting balita? Dahil po, mga kabransis, ito pong tinatawag na hintil, Hudyo o ano kaman, ay sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus talaga ay talagang wala na yun. Yung mga lumalayo ka sa mga hintil. Dati talaga na hindi pa talaga tapos ang trabaho ng ating Panginoong Hesus sa krus, ay ayaw nilang makipaghalo sa mga hintil. Bawal yun. Bawal talaga na makipaghalo, makipag-meet, makipagkasundo sa mga hintil. Kasi bawal, no? Bawal silang makipagsundo. Pagkatapos sa ginawa ng ating Panginoong Hesus doon po sa krus, ay ang lahat po talaga ay kailangan ng wala na talagang gawin na magpalayo ka. Wala na talagang gagawin na ikaw po yung makipagsiparit, makipaghiwalay ka sa grupong hintil. Dahil ngayon, mga kabratsis, ay hindi po, wala na po talagang Hudyo. Ang sabi po dito po sa salita ng Diyos sa Galatia 3:28, mga kabratsis, walang Hudyo, walang Gresyanon, walang alipin ni labas, walang lalaki at babae. Kasi tayong lahat ay iisa na kay Kristo Jesus. Iisa na po tayo. Wala na yung mga kautusan noon na bawal talaga makipaghalo sa mga Gentiles. Wala na ngayon. Isa na po tayong lahat. Wala nang lahi pa dyan. Kung ano kang lahi, wala na. Isa na tayong lahat. Wala na. Isa na dyan kay Kristo Jesus. Tandaan natin, mga kabransis, no? Ito pong si Pablo, mga kabransis, ay kailangan hindi natin malimutan na ito po yung pinakahuli